Bagyong Salome, tuluyan ng humina at ngayon isa na lamang low pressure area o LPA. Huling namatan ito sa layong 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Samantala, patuloy namang nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Mindanao at Palawan dahilan ng mga pag-uulan at pagkidlat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong umaga ng Biyernes, October 24, 2025, ating pag-usapan ang pagbabago ng anyo ng Bagyong Salome bilang isang low pressure area o LPA, ang patuloy na epekto ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone at kung bakit hindi dapat makampante sa ganitong kondisyon ng panahon. Mga kababayan, alas 3 ng madaling araw kanina, ang low pressure area o dating Bagyong Salome ay nasa layo na lamang na 270 kilometers kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Kahit humina na ito, ang natitirang moisture o hangin mula rito ay patuloy pa ring nagdadala ng mga ulap at pag-uulan sa hilagang bahagi ng bansa. Kasabay nito, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, ang tinaguriang breeding ground ng mga ulap at bagyo, ay nakakaapekto naman sa Mindanao at Palawan na nagiging sanhi ng madalas na pagkidlat, pagkulog at panakanakang malalakas na pag-ulan. Sa Batanes at Babuyan Island, makakaranas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm dahil sa shear lines o salubungan ng init at malamig na hangin. Maging alerto sa mga posibleng flash flood at landslide lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Negros Island, Sarangani, Sultan Kudarat at Palawan, patuloy ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dulot ng ITCZ o Intertropical Convergence Zone. Bagamat karaniwan sa mga lugar na ito ang ganitong klima, may posibilidad pa rin ng malalakas na buhos ng ulan na maaring magdulot ng pagbaha. Sa Eastern Luzon naman, Aurora, Quezon, Camarines Norte, asahan ang madalas na maulap na kalangitan dahil sa easterlies o mainit na hangin nagbumula sa dagat Pasipiko. Maaring makaranas ng biglaang pagbuhos ng ulan kaya maghanda ang mga motorista at residente sa mga mabababang lugar. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, magiging bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na panandaliang ulan at thunderstorm sa hapon at gabi. Ang ganitong kondisyon ay dulot ng localized thunderstorm, typical sa panahon ng transition mula sa habagat patungong amihan. At para sa ating forecast wind and sea condition, northern and eastern section ng Northern Luzon, ang hangin ay katamtaman hanggang malakas mula hilagang silangan. Ang dagat ay katamtaman hanggang maalon mula 2.1 hanggang 3.7 metrong taas. Iwasan muna ang paglalayag lalo na sa mga maliliit na bangka. Sa Visayas at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula silangan. Ang dagat ay banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 to 2.5 metrong taas. Sa Mindanao naman, ang hangin ay mahina hanggang katamtaman mula timog kanluran. Ang dagat ay banayad hanggang katamtaman na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At para sa ating temperature and humidity, kahapon nagtala ang Pag-asa ng maximum temperature na 32 degrees Celsius at minimum temperature na 24.8 degrees Celsius sa Metro Manila. Samantala, humidity ay umaabot sa 94% sa umaga at bumababa sa 52% sa tanghali. Senyalis ng mainit at maalisangang klima tuwing walang ulan. At ang araw ay sisikat mamayang alas 5:49 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:31 ng hapon. Kaya't mga kababayan, inasahan ang mainit na umaga ngunit posibleng maulan naman sa hapon at gabi. Mga kababayan, bagamat humina na ang Bagyong Salome bilang isang low pressure area, hindi ibig sabihin ay tapos na ang banta ng panahon. Sa katunayan, marami sa mga malalakas na pagbaha at landslide sa kasaysayan ay hindi galing sa bagyo, kundi sa low pressure area tulad nito. Tahimik pero mapanganib. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ay patuloy na nagbubuo ng mga ulap sa karagatan ng Mindanao. Kapag ito ay nagtagal at nagsanib sa mainit na hangin mula Pasipiko, posibleng magkaroon muli ng panibagong bagyo sa mga darating na araw.
Kaya habang nagpapahinga na ang bagyong Salome, manatiling alerto pa rin tayo. Sa panahon ngayon, hindi lamang ulan ang kalaban kundi kawalan ng kahandaan. Kung titingnan natin ang mga nakaraang taon, ang buwan ng Oktubre ay madalas na buwan ng mga last storm before amihan. Noong 2018, ang dating low pressure area o LPA na nagbula rin sa Hilagang Luzon ay nagdulot ng pagbaha sa Ilocos at Batanes kahit wala namang bagyo sa radar. Ang aral dito, kahit humina ang sistema, ang moisture at ulan ay nananatiling panganib. Kaya narito ating safety reminders. I-check ang mga bubong, alulod at kanal upang hindi maipon ang tubig. Huwag lumusong o tumawid sa mga bahang kalsada kahit mababaw, maaari itong maging delikado. Siguraduhin fully charged ang inyong cellphone at may backup light o flashlight. Kung may paparating na thunderstorm, iwasan muna ang paggamit ng cellphone o metal object sa labas. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaring magligtas ng buhay. Narito na ang ating Bible verse of the day. Sa gitna ng pabago-bagong panahon, magandang paalala ang salita mula sa Nahum chapter 1 verse 7. The Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. Mga kababayan, kahit madilim ang ulap at bumuhos ang ulan, ang Diyos ay nananatiling kanlungan at tagapangalaga. Huwag tayong mawalan ng pag-asa sapagkat sa bawat unos may paghilom at pagbangon ng bagong simula. At yan po ang ating Pilipinas weather ngayon update para sa October 24, 2025, araw ng Biyernes. Patuloy kaming naghahatid ng balitang panahon mula sa DOST Pag-asa, opisyal na ahensya. Kung nagustuhan mo ang ulat na ito, i-like, i-share at i-subscribe ang aming channel at i-click na rin ang notification bell para sa mga susunod updates ng ating panahon. Maging maingat, manatiling handa at patuloy na magtiwala sa ating Diyos. Ito ang Pilipinas weather ngayon na laging nagpapaalala, maging handa, maging ligtas, maging alerto, ingat tayong lahat.